Pamangkin ni Vice President Sara Duterte na apo ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte pumalag na sa ipinataw na impeachment ng Congress labang kay VP Sara Duterte. At isang dating senador tinuruan kung paano ba talagang mai-impeach si VP Sara Duterte. Aba, grabe to, talagang tinuruan mo pa. Talagang minanduan mo pa, nagbigay ka pa ng payo kung paano ma-impeach si VP Sara. Ay, naku po, ba't kaya ganito, no? So dito nga, no, may nakita po tayo na isang post, pero mamaya rin ho natin ito pag-uusapan. Siyempre may mga ibang video pa tayong unang pag-uusapan. Dito nga isa sa mga apo ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte or ni Pangulong Duterte na sinupalpal ang mga taong obsessed sa mga Duterte or yung mga taong palaging bumabanat sa mga Duterte. Hindi na nakapagpigil itong pamangkin ni Vice President Sara Duterte at talagang binutata itong mga anti-Duterte. Nako, alalahanin nyo, may dugong Duterte pa rin yan. Kahit pa apo, pamangkin, pinsan, o apo sa tuhod, basta may Duterte at may nananalaytay na dugong Duterte, Duterte pa rin yan. Buti nga sa inyo. Tapos ito pa, pag-uusapan natin matapos ang pirma sa impeachment ni VP Sara Duterte, kapalit ang pera. So talagang may may umamin na. At ito, malaking good news, nagdesisyon na ang Korte Suprema. PhilHealth hatol sa Palasyo, Congress at Senado. Oo, grabe talaga. Grabe na yung mga nangyayari. At ito, pag-usapan din ho natin tong mga sinabi dito ni mga sinabi ni tawag dito ni Erwin Tulfo. Dito, naawa ho kami kay Ben Tulfo. Dahil unang-una po ay itong si Ben Tulfo po ay hindi naman talaga nangingialam sa mga kung ano yung mga pinaggagawa ng kapatid niya. Ng mga kapatid niya. Tahimik siya, focus lang. Kasi alam niyo si Ben Tulfo, kasi siya talaga yung may kitaan mo ng yung pagtulong talaga. No, hindi nga lang siya katulad ng ibang mga tumatakbong politiko na todo bida-bida. Na ngayon todo may kita mo sa mga video nila na kung tumulong wagas. Akala mo talaga totoo. Si Ben Tulfo ho, hindi ho yung ganun. No, talagang mismong magugulat ka na lang na isang tao ang magkukwento na tinulungan sila ni Ben Tulfo. So nakakaano lang kasi katulad niyan, may dalawang Tulfo na pumirma doon sa impeachment kay VP Sara Duterte, itong ang asawa ni Rapi Tulfo, ni Senador Rapi Tulfo, at itong anak ni Rapi Tulfo. So una-una ang masisira dito si Rapi Tulfo talaga. So sinundan ni Erwin Tulfo hanggang sa nadamay na itong si Mr. Ben Tulfo, no, na ito ay nananahimik lamang at talagang pero kahit tahimik ko itong tao na to sa mga isyong nangyayari sa ating lipunan, hindi ho ito nawawala sa top 12 sa pagiging senador. Yun nga lang yung iba kasing mga netizen talagang pati itong si Ben Tulfo ay dinadamay. Hindi rin natin masisi ng gusto itong mga netizen kasi nga yung mga pinagagawa ng kapatid ni Ben Tulfo ay wala na rin sa ayos. Eto nga, katulad nitong parang dinirekla, ano ba? Siya na mismo ang nagdeklara na panalo na siya sa pagiging senador, etong si Erwin Tulfo. Ewan ko ba rito, eto, patingnan natin, nasaan yan. Ito, yan, oo. Yan, may kita nyo dyan sa screen, pindutin natin. Ang sabi niya ho dito, hindi po ako pumirma sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte.
Dahil hiniiwasan ko pong magkaroon ng bahid ang aking paghuhusga sa impeachment trial sakaling manalo ako bilang senador at maging senator judge po tayo. Gago! Ewan ko ba dito kay Erwin Tulfo? Siya na mismo yung ano, no? Siya na mismo nagdeklara na panalo na siya. Wala pa nga. Sige, di, aminin naman natin na may kalakasan ng mga Tulfo. Talaga, meron naman talaga, oo. May kahit pa paano may mga talagang minabuild na at may mga supporters na talaga yan. Pero medyo, alam mo, sa totoo sa hindi ko rin masisi yung ibang netizen kung bakit sila nagagalit sa mga Tulfo kasi nakilala natin ang Tulfo Brothers sa pagtulong sa mga kababayan natin. At halos parang hindi natin sila nailalayo sa mga Duterte dahil ang Tulfo Brothers kung sa tapang, may tapang sila. At noon talagang may kitaan natin sila ng may prinsipyo at may dignidad. Pero ngayon ang nakikitaan ko lang ho ng ganun itong si Ben Tulfo. No, si Ben Tulfo, ang nangyari kasi dito, nakikita ko kasi na naging politiko na talaga itong si Rapi Tulfo at Erwin Tulfo. Sa madaling salitain, parang natabunan na sila. Na nakalimutan na nila yung dati nilang gawain at natabunan na sila dahil naging talaga sila, naging politiko na. Parang hindi na nila, kasi namimiss natin yung gawain nila dati na, ay wala akong pakialam dyan. Kahit anong sabihin mo sa akin, anong gusto mong sabihin sa akin, anong gusto mong isipin sa akin, wala akong pera, wala akong pakialam basta maglilingkod ako sa bayan. So nagigets ko yung iba dyan na bakit galit sila sa mga Tulfo, lalong-lalo na dito kay Erwin at kay Rapi Tulfo dahil nga nawala or iniwala or nawala na sa dalawang Tulfo yung sinasabing paglilingkod sa taong bayan. No, yung malasakit, no. Kasi isipin niyo maigi dito sa sinabi niya is parang ayaw niyang pumirma. So okay, yun. Wala akong problema doon. Kaso hindi ko alam ba't sinabi niya to na baka daw madungisan yung pangalan niya sa darating na kung siya ay manalo. Medyo nalalabuan na ho talaga tayo dito kay Erwin Tulfo. O sakaling manalo ako bilang senador, dahil iniwasan ko pong magkaroon ng bahid ang aking paghuhusga. Diba? So okay naman sana na hindi siya pumirma sa impeachment, kaso ang problema ho kasi dito, may dalawang Tulfo na pumirma at dito parang pinahayag na ni Tulfo na panalo talaga siya. Ewan ko, malakas naman ng mga Tulfo, hindi naman natin makakaila yun, pero para sa akin medyo hindi ako pabor dito sa sinabi niya. Samantalang dito tayo, eto dating senador. Tinuruan na kung paano i-impeach si VP Sara Duterte, anak ng Tete. Tinuruan pa talaga. So ito, panoorin ho natin. Tuloy pa rin ang proseso ng impeachment trial. Makakausap po natin si dating Senate President Franklin Drilon. Sir, magandang hapon. Magandang gabi. Dating Senator Franklin Drilon. Magandang gabi, sir. Magandang gabi po. Good evening, Ed. Good evening. Hi, sir. We understand from the Senate President na at the earliest daw, baka June 2 pa mag-convene yung Senate as a trial court dahil daw hindi pwedeng i-convene to ng walang sesyon and so on down the line. What does the Constitution say and what do the Senate rules say about that? Because that's 3 months from now. Tama po yan. Hindi pwedeng mag-convene ang impeachment court kung hindi po magkaroon muna ng sesyon. Bakit po? Dahilan yung impeachment complaint ay i-refer ng Senado sa impeachment court. At kung hindi po ma-refer yan kung walang sesyon. Ngayon, ano po ang solusyon? Tumawag si Pangulo ng special session. Yun. O, di ba? Tinuruan niya pa. O, ano daw solusyon para dito?
Sa pagpapa-impeach kay VP Sara. So tumawag daw ang Pangulo ng special session. So para saan yung special session na yun? Dalawang ibig sabihin nito. Para sa akin, pwedeng kausapin mismo ni Pangulong Marcos itong mga senador about dito sa impeachment na to, kung ano may pag-uusapan nila. Pwede rin na iba, di natin alam kung kasi maraming ibig sabihin itong special session na to. At doon sa special session, ang una na sa agenda nila ng Senado ay ang pag-refer ng impeachment complaint doon sa impeachment court, at pagkatapos doon, i-convene ang impeachment court. So parang ito transfer kagaya nung ginawa ng Congress, okay? Hindi po ako, yan sa paraang yan ay hindi kailangan hintayin ang June 10 or June whatever that date is na mag-convene ang Kongreso. Dahil po ang pag-action sa isang impeachment complaint sa ligang batas natin sinasabi agad dapat aksyonan ng Senado ang impeachment complaint. It must be tackled as fast as possible. At yung tungkulin po ng Senado sa saligang batas na magkaroon ng impeachment trial, dahilan po ni-refer na sa Senado ang impeachment complaint. So Senator, just to clarify, kasi si Senate President Chis Escudero nga po yung nagsabi na pwede nga pa daw pong magpatawag ng special session ng Pangulo, pero hindi nga raw po saklaw yung impeachment court. Pero as you have said, no, pwede pala. So hindi... Tama so, po. Apo. Diyan, wala pong limitasyon. Wala pong limit ang kapangyarihan ng Pangulo na tumawag ng special session. At pwede niya po sabihin, ito sa special session, ito ang agenda, ang palakayin ninyo. At doon po sasabihin ng Pangulo ng mga issue na talakayin ninyo ay pwede niyang isama ang impeachment complaint dahil yan po ay nasa Senado na. At ako po... So ito maliwanag din to na sa oras na ma-impeach talaga si VP Sara Duterte, so talagang may 101% na kinalaman dito si Marcos Jr. Ang liwanag na sinasabi ni Franklin Drilon. Ayan Hindi, sa tingin ko po, ang Pangulo ay may kapangyarihang tumawag ng special session dahilan po, yan po ay lagay sa ating saligang batas. Wala pong limitation ang kapangyarihan ng Pangulo para magtawag ng special session. Sir, so if I get you right, sir, the ball is now actually in the President's court. It's up to the President to call for a special session. Wala nang, kasi the impression we're getting right now is nag-iintayan lahat nagpapakiramdaman kung sino unang gagalaw. And if you look, sir... Ito po, kailangan mag-special session. Sa aking tingin, kailangan tumawag ang Pangulo dahilan sa mayroong constitutional duty. Ang tanong dyan, kasi sinasabi kasi ni Marcos wala daw siyang kinalaman. At sinabi niya rin nung nakaraan, natutol siya dyan sa impeachment na yan. Gawa ng sayang sa oras at kaagad naman na sinuportahan ng Iglesia ni Cristo yun. Ngayon, kung magpapatawag ng special session si Pangulong Bongbong Marcos mapatungkol sa impeachment kay VP Sara, alam na this. Gago! Mayroon pong obligasyon ang Senado na buuhin ang impeachment court dahilan sa may complaint na ipinadala ang House of Representatives. Sir, if I may, sir, I have another question. Kasi in this case, for example, we saw the House sit on the impeachment complaints, the previous 3 ones, for 2 months before it acted on a 4th complaint, which is entirely new, consolidated actually. So, tumagal ang 2 buwan. What if nagintayan lahat at walang gumalaw for the next 3 months until June 2? Is that possible? Is that even legal? Kasi the Constitution says, trial by the Senate shall forthwith proceed as soon as mag-transmit yung complaint ng articles of impeachment ng Kongreso.
Anong tanong mo, Ed? Sir, what if that happens? What if parang yung 2 months na nag-delay, what if walang gumalaw for the next 3 months until June 2? Is there anything that anybody can do? Ang Pangulo tumawag ng special session dahilan ang special session kailangan upang magampanan ng Senado ang kanilang constitutional duty to hear the impeachment complaint. Dahilan po sa wala ng sesyon, kailangan tawagin ng Pangulo ang Kongreso sa isang sesyon para magampanan ng Senado ang kanilang obligasyon or duty sa ating saligang batas na litisin at pakinggan ang impeachment complaint. Naku po, tinuruan mo pa talaga. So, talagang kung sakali man, medyo malaking gulo to. Pag ginawa nyo talaga yan, malaking gulo talaga. Awan ko na lang kasi nung nakaraan, may peaceful rally ng Iglesia ni Cristo at doon nga sa rally na yon, peaceful pa yon. Paano na lang pag in-impeach nyo si VP Sara? Mukhang yari kayo dyan. Sir, before we let you go, tingin niyo po ba malakas yung grounds para ma-impeach ang Vice Presidente? Ay, nasa Senator Judges po yan. Kailangan mapatunayan ng House of Representatives na dapat may ebidensya at sapat ang ebidensya in order to prove the allegations sa impeachment complaint. Okay. So, sir, we appreciate very much the time you're giving. Yan, liwanag nun, no? So, kung kailangan malakas ang ebidensya at talagang napatunayan yung mga ebidensya na yon, masabit yung lalamunan ko. Yung ebidensya na yon para maaprobahan or maisabatas itong impeachment kay VP Sara Duterte. Alam nyo, maganda rin naman itong sinasabi ni Drilon. Ang pangit lang dito is parang tinuruan niya yung Pangulo. Pero okay na din to kasi at least alam natin na pwede palang ganun ang gawin ni Marcos Jr. So salamat TV5 at in-interview niyo si Franklin Drilon mapatungkol dito. Gago! Samantalang mapunta naman tayo dito sa isang eto. Asan na yan? Eto. Kasi nga nung nakaraan talagang na-issue yung about sa 150 per head ng mga congressman. Di umano sa mga pumirma doon. Ngayon, etong si Suan, ewan kung sino tong Suan, umamin na. So panoorin ho natin. Matapos pumirma para ma-impeach si VP Sara, mga congressman, kanya-kanya ng hugas ng kamay. Ilang mga netizen nanindigan na hindi makakatakas ang mga mambabatas sa hagupit ng karma. Sa isang trending news online, tila umamin na raw ang Cagayan de Oro representative na si Lordan Suan nang tila dahil sa pera, pumirma ang maraming kongresista. Naku po. Kaya di umano eto daw umamin na itong si Congressman Suan na kaya daw pumirma lang doon is dahil daw sa pera. Patay tayo dyan. Tunay na nabulabog ang maraming taga-CDO maging ang mga netizen na nakabasa ng controversial alleged statement ni Congressman Lordan Suan. Naging isa sa pinaka-trending topic ngayon online ang nasabing alleged statement na di umunay sinabi raw ng kongresista ng 1st District ng Cagayan de Oro na tila ginamit lamang raw ng mga Duterte ang taong bayan at ang totoong nagsasabi ng buong katotohanan ay ang speaker na si Martin Romualdez maging ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa kanyang mga taga-suporta, tila sinabi pa di umano ni Attorney Lordan Suan na marami ang nagka-question sa kanya naging pagpirma. Ngunit asahan raw nila na babahan ng ayuda dahil after daw nilang pumirma sa kagustuhan ng ilang mga kongresista, nag-provide daw si Martin Romualdez ng additional allowance o budget
para maibigay sa mga Pilipinong nangangailangan ng tulong pinansyal. Ang mas nakapagpataas pa ng kilay ng maraming botante nang di umunoy sabihin na this is just the beginning. Accountability and real service will continue and I stand by my decision. Unquote. Matapos kumalat ang nasabing statement na ito, bugbog sarado sa mga taga Cagayan de Oro ang kanilang sariling congressman na si Representative Suan, kung saan tila kinamumuhian na siya, lalo na ng mga botante. At hindi lang si Suan. Sa totoosin meron eh. No, eto napakatotoo nitong upload post na to, post pala. Ano to? Ano tong nangyari na to? Tinga, may napanood ako. Ano to? Deng ba siya? Wait lang ha. Ngayon ko lang to nakita. Hindi ito, mamaya na tayo doon. May napanood kasi ako may na-share ko muna para hindi mawala. May nakita kasi ako dito na isang post na kagaya nga nung sinasabi diyan kay eto. Kagaya nung sinasabi diyan kay Suan. Balikan natin mamaya ito katulad nito Asan yan? Nasa yan. Yan, kitang-kita nyo Dito kasi, masabi talaga yung Dito kasi, sabi dito, Dear Sia Alonto. Ito, basahin nun natin. Kami po ang humalal sa'yo upang magkaroon kami ng boses sa Kongreso. Hindi po namin kailangan ng ayuda, kaya pakiusap, ibalik mo na sa Romualdez ang ayuda na kapalit ng pera mo. Mas gugustuhin pa namin magutom kesa magtalsik sa mga Duterte na siyang tanging nag-approve sa BARM. Nabansagan po tayong mga Moro na may prinsipyo walang iwanan hanggang kamatayan, pero sinira mo ang dignidad ng ating mga ninuno dahil lamang sa salapi. Ang tibay nito, ang lalim nito, no? Pinaparating po namin sa pamilyang Duterte na kaming mga Muslim sa buong Pilipinas ay full support sa iyo. Ayan po, ayan si Sia Alonto. So, grabe, no? Ang tindi nung post na to, So, hindi ito nalalayo doon kay Suan. Kasi nga, eto naman kasi, talaga naman totoo yung nasa post na yon na, alam niyo yung tipong, kaya nga kayo hinalal ng taong bayan is para magkaroon sila. So, ito yan, distrito o sa Cagayan de Oro. So, kaya, kahit na lang dito sa Taguig, kaya nga binoto yung mga congressman na yan is para magkaroon sila ng boses na mapapakinggan dyan sa Congress. Kaso katulad nga nito kung puro tayo Duterte, puro na lang Duterte ang inaatupag ng mga congressman, so anong silbi nila? At anong naging kapalit ng boto natin? Kasi kaya nga natin sila binoto is dahil dun. Hindi dahil para siraan ng mga Duterte. So yun, sa poll sila dun sa post na yun, sa poll sila. So ito, tuloy pa natin to. Tila matapos lamang kumalat ang nasabing balita, idinanay ito ng nasabing kongresista from CDO at sinabing wala raw katotohanan ang mga nasabing statement. Ngunit tila mukhang huli na ang lahat dahil kumalat ang balitang ito at hindi raw niya ma-i-deny na isa talaga siya sa pumirma para ma-impeach si VP Sara. Ito raw ang balita at ebidensyang hindi niya mapapasinungalingan dahil kitang-kita na siya ang lumagda sa kanyang sariling pangalan. Kitang-kita naman, Lordan Suan. Ano pa bang maitatanggi mo dun? Dahil dito, hindi na raw iboboto ng kanyang sariling kababayan ang kanilang sariling congressman na si Representative Lordan Suan matapos ang kumpirmado na isa ito sa pumirma para mapatalsik si VP Sara. Ayon sa kanyang naging comment post, whether it is true or not, one thing is for sure, pera ang kapalit ng pirma. Huwag tayong maglokohan, Congressman Suan, kahit mismong nasa loob ng Kongreso, kung saan kayo sumasamba kay Romualdez,
Kalat ang balitang may makukuha kayong 150 million kada isang kongresistang tumabor sa impeachment ni VP Sara. Grabe, no? 150 million? 500 million tuloy. 500k nga. 100k, bibihira nga lang makahawak. Paano kaya, no? 150 million? Alam niyo, pangarap ko sa buhay magkaroon ng... May motor naman ako. Dalawa na yung motor ko na big bike. Isang 550, isang 400cc. Si karting, tsaka si speed. So, masaya na ako. Kulang na lang sa akin, bahay. Bahay at lupa. So may lupa naman ako, wala nga lang pang paggawa ng bahay. So doon sa 150, makapagpapagawa na ako ng bahay, makakapagtayo pa ako ng negosyo. Aba, paano ka na? Busog ka na. No, grabe, no? Hindi, ang dali lang ng pera sa kanila. Kaya ako sana, pag ako, gawin ko na lang congressman. Gago! Sana pala naging congressman na lang ako, no? Tumakbo na lang ako bilang congressman dito sa Taguig. Hindi sana, hindi si Samurai nandun. Sarap ng ganun. 150? 150 million, dami mong mabibili dun. Ilang big bike na yun, ah. Mabibili ko ang isa sa pinakamahal na pangarap kong motor na yung Birdsman ba yun? Oo, grabe yun. Isaglit lang yun. May pang bahay, may pang business pa ako. Tindi nun, ha? And don't deny this, na fake news dahil well spread ang balita at talagang may lagayan na naganap at magaganap. Tsaka ano naman talaga, itong issue about sa 150 million kada congressman, talagang putok naman na talaga sa social media. No, putok sa social media at talagang pinag-uusapan na nga, ewan ko kung anong opinion ng mga congressman dito, antayin na lang natin. Tapos sasabihin nila fake news na naman. Kaya ang Banateros, kaya nga nagtataka ako ba't pinatawag ng Congress etong Banateros si Boss Dada. Bagay, si Banat may sikat talaga yan. Kahit saan mo dalhin, kilala yan eh. Si Boss Dada, ganun din. Si Coach Oli. No? So, nagtataka ako, hindi naman nagpe-fake news ang mga Banateros brothers. Yung mga ganitong post nga, hindi namin ito pinapansin eh. Hindi namin pinapansin yung mga post, hindi kami nag-share. Kasi baka mamaya magalit sila. So, tinitignan muna namin. So, ngayon, kung talagang may ganun, edi wow. Gago! Lang, ang masakit lang dito, pagdating sa mga, kung sakali man totoo to, pagdating sa congressman, sa mga congressman, sa mga politiko, daang milyon ang inilalaan sa kanila. Pagdating sa mga kababayan natin, nasasalanta ng bagyo, nasusunugan, kakapiranggot lang ho na pera ang ibinibigay sa kanila. Yun lang ang masakit dyan. Samantalang mapunta na ho tayo sa ating main topic na kung saan napamangkin ni Vice President Sara ay binutata ang isa sa mga anti-Duterte. So bago tayo mapunta doon, dito muna tayo sa sinabi nitong kumag na to. Yung sinabi ng kumag na yan. Panoorin ho natin. Hangaan ko ang mga kongresista na nag-endorso at pumirma ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Mabuhay kayo. Hinahangaan ko kayo sa inyong pagkiling sa katotohanan at sa katarungan. Nararapat lamang na i-impeach si Vice President Sara Duterte dahil sa kanyang mga kamalian dyan sa kanyang opisina. Wow! Kaya mabuting na lamang at kayo ay kumiling pa rin sa katotohanan at katarungan. Mabuhay ang mga congressman at kayo ay aking sinusuportahan. Personal na opinion ko ito. Mabuhay kayo. Nagsusuporta ako sa inyo. Maraming salamat. Wow! Kung si Romualdez ay tuta niya, si Trillanes, eto naman ang tuta ni Marcos Jr. Gago! Si Bobong Gadon. Na nagsabi, nung nakarami, may video to mga bobo daw tayo mga DDS. Bobo kayo mga DDS.
Wala kayong kwenta. Ikaw nga kauna-unahang lawyer na na-disbar ng 2 beses. Sakit no? No, the attorney ka, tas first time in history of the Philippines na may isang attorney na na-disbar ng 2 beses. Gago! Mas nakakahiya yun. Samantalang sinagot siya ng anak or ng pamangkin ni Vice President Sara Duterte na walang iba kundi si Lance Court Zimmerman Duterte. Ito yung sinabi ni Gadon. Nakakatawa ang sinabi ni Attorney Sal Panelo na kaya daw ini-impeach si ito, lakihan natin muna yan para makita niyo yung pagmumukha nitong hayop na to. Yan ha. Sabi niya, ulitin ko, nakakatawa ang sinabi ni Attorney Sal Panelo na kaya daw ini-impeach si VP Sara Duterte ay dahil para mapigilan ang pagtakbo nito sa 2028 election. Ay sabi naman ni Gadon, naku napakalakas naman ng kanilang ilusyon. Walang boto ang mga Duterte at the most 5 million. So eto naman, sinagot naman agad siya ng anak. Di ko tukoy kung anak ni Pulong Duterte ito, ni Congressman Pulong, na si Lance Court Zimmerman Duterte. Ito yung kanyang sinabi. Lakihan ho natin. Yan, para makita nyo. Sabi niya rito, malakas pala ilusyon. Bakit pabalik-balik sa Davao City yung magkapatid na Marcoses na naku po, paktay, bistado. Putata, sa pool sa panga. Para makiusap kay BP Inday Sara na makipagtandem para makuha ang boto ng Visayas at Mindanao. Grabe to ha. Kasi daw galing sa pagkatalo kay Leni Robredo noong 2016. Kung kaya naman ang malakas, bakit di nyo kaya ipanalo ang kandidatura nyo ng kayo lang at di na kailangan ng tulong mula sa mga Dutertes? Sa pool? Pinangahan mo, Lance. Oo, sa pool yung ilong ni Gadon. Gago! Ano, Gadon? Kaya mo pa ba? Baka gusto mong madisbar ulit ng 3 beses. Gago! Hindi, totoo naman Diba? Inamin, ngayon, Gadon, tanongin kita. Sino papaniwalaan namin sa'yo? Sa inyo ni Amy Marcos? Ikaw or si Amy Marcos? Kasi sabi ni Amy Marcos, niligawan or nag-audition sila sa Davao para mapapayag nila si Vice President Sara Duterte na makipagtandem kay Marcos Jr. Pabalik-balik daw sila dun. At inamin din ni Amy Marcos na maraming ang nag-audition kay Vice President Sara Duterte para makipagtandem. At isa na dun ata itong si Trillanes, ay hindi pala si Trillanes, itong si Romualdez. Saka ito 16 million ng boto ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong panahon ng eleksyon nung siya ay tumatakbong presidente. At nanalo siya. Ngayon, kung di ako nagkakamali, baka mali ako, comment nyo na lang dyan kung ilan talaga yun, yung boto ni PRRD. Ngayon, partida pa agad doon, dinaya pa siya nun. Kaso, bulusok yung boto ng taong bayan, kaya hindi na kinaya. Diba, minaliit nyo rin ang mga Duterte nun. Ba't nanalo? At anong sinasabi mo nag-iilusyon? Baka ikaw ang nag-iilusyon. Sa sobrang depress mo dahil na-disbar kang punyeta ka. Gago! Dahil na-disbar kang punyeta ka, kung ano-anong ilusyon na yung pumapasok dyan sa ilong mo. Gago! Hindi sa utak dahil Gago! Hindi sa utak dahil wala ka naman nun. Kaya nga na-disbar ka, wala kang utak Wala kang utak kaya ka na-disbar. At 2 beses pa. Sarap ulit-ulitin, di ba? Gago! Ngayon, ikaw ang tunay na nag-iilusyon, Gadon.
At eto pa, bakit hindi mo kayang ipanalo ang sarili mo? Tutusin nga, pagkakataon mo na ngayon eh. Bata ka ni Marcos. Diba sabi mo malakas kayo, ba't hindi ka maipanalo ni Marcos? Gago! Malakas pala kayo eh, ultimong si Marcos di niya mapanalo sarili niya. Ikaw nga, hindi ka rin nanalo. Tapos ngayon magyayabang ka sa amin na ilusyon lang yung boto ng mga Duterte supporters. Kung ilusyon, ibig sabihin, kung ilusyon na ano yung sa Iglesia ni Cristo. Ilusyon lang pala yun. Ngayon, butata ka sa pamangkin ni BP Sara. Iyak ka ngayon. Sayang pagiging disbarment mo. Gago! Ay, nako gadon. Pero in fairness ang galing din talaga niya, no? Ang galing din talaga nitong ni Marcos Jr. Akalain mo na pagsama mo yung dalawang pinakatanga sa buong Pilipinas. Gago! Alam niyo kung sino yung pinakatanga na yun? Si Trillanes at si Larry Gadon. So yung mga Manateros, mga kabiyaya, nung may kukomento nyo sa napag-usapan natin at sa mga napag-usapan natin dito, comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Panatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Panateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Panateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Panateros ay tinutulungan.